Ay nako, mapapailing ka na lang talaga sa napapabalita ngayong mga aksidenteng caught on cam. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mga insidenteng yan? Ask me, ask Attorney Gabby. Ang una po nating pag-uusapan, itong batang nabagsakan ng metal railing. Nako, makikita sa kuha ng CCTV sa Pasig Fishport sa Cebu City ang isang 4 na taong gulang na batang nakasandal sa metal railings. Ang isa pang bata, makikitang umakyat sa harang at lumipat sa likuran nito. Maya-maya, nako, bumagsak ang mga railing at nadaganan ang biktima. Dinala pa sa ospital ang bata pero kalaunay umanaw din dahil sa tindi nga ng sugat. Well, ang tanong, sino ba ang pwedeng managot sa mga pangyayaring ganito, lalo na't may binawian nga ng buhay? Well, kahit na may binawian ng buhay, hindi po sa lahat ng panahon ay may mananagot. Katulad sa kasong ito na ang posibleng dahilan ng insidente, isang batang musmus din. Alam naman natin na walang criminal liability ang batang yan. Sa ilalim po ng batas natin, ang isang batang less than 15 years old ay walang liabilidad para sa mga krimen. Pero maituturing din siguro na isang aksidente lamang ang mga pangyayari dito. Of course, iba ang sitwasyon at masasabi natin nagkaroon ng pagpapabaya, meron din namang mga pagkakataon na kahit na mga menor de edad ang involved sa isang sitwasyon, minsan ay pwedeng panagutan ng mga magulang nito ang tinatawag na civil liability for damages o danyos para sa pinsala na nagawa ng mga anak nilang menor de edad. Ito naman ang susunod nating video na nangyari naman sa India. Naku, medyo malapit-lapit lang ng konti lang. Makikita po sa video ang naglalakad na babae. Maya-maya lang ay may bumagsak ng tangke sa kanya. Buti lang hindi nasaktan ng babae at nailabas pa nga niya ang ulo niya sa butas sa taas ng tangke. Nahulog daw ang tangke habang naglilinis sa terrace ang isang scrap collector. Tingnan nyo yan, di ba? Ang tanong, kung sakaling mangyari sa inyo to na naglalakad kayo at biglang nahulugan ng kung ano, may habol ba kayo? Lalo na kung hindi nga sinadya ang pangyayari. Naku naman, of course, may habol kayo. In fact, sa ilalim ng Article 2193 ng ating Civil Code, nakasaad dito na ang padre de pamilya o head of the family na nakatira sa isang building o sa isang parte nito ay mananagot para sa damages dahil sa mga bagay na itinapon o nahulog mula dito. Pero dapat lang naman, di ba, ang mga taong nakatira sa mga gusali, talagang dapat sila ay conscious palagi na ang mga taong naglalakad sa sidewalk o sa kalsada sa baba ay baka matamaan ng mga bagay na galing sa taas. Kaya't dapat ay panagutan nila kung may mahulugan ng paso o kahit na anong bagay na itinapon galing sa bintana sa taas. Ito din ay ayon sa general rule na dapat ay walang pagpapabaya. Otherwise, kung kayo ay pabaya o negligent at nakasakit kayo ng tao o may damage sa property ng iba, kailangan nyong panagutan ito. Lalo na sa kasong to na hindi naman talaga natural o normal na nahuhulog mula sa langit ang isang buong tangke ng tubig. Kung nangyari yan dito, naku, tiyak, isang kaso yan for damages. Napakaswerte talaga ng babaeng yan, di ba? Kaya't panoorin ulit yung video na yan. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.